May mga sibilyan ding tumulong sa mga sundalo. Kahit malagay ang buhay nila sa alanganin. Tinatago ka ng mga civilians doon. Yung mga kaso, let's say na yung mga lola ay mahahaba yung palda nila, sinasabi, pasok ka dito sa ilalim ng palda ko. Then, magtatago yung sundalo doon. Tapos, aalis na lang yung lola na yun, kasama yung sundalo. So, may mga kaso na ganun talaga, nagtulungan sila. Nadaanan namin sa Layak Junction sa Dingalupihan ang mga estatwang ito. Dito naganap ang first line of defense ng mga Pilipino at Amerikano noong Battle of Bataan. Ito yung Philippine flag, nakataas yung pula kasi yan yung nagsisimbolo kapag in a state of war tayo. Ngayon, blue na sa taas kasi state of peace, and sana in our lifetime, hindi natin ulit makita na ganito yung Philippine flag. Nakaukit na lamang sa mga bato ang kabayanihan na nangyari mahigit 80 taon na ang nakararaan. Isa sa mga kilalang Pilipinong kasama sa Death March, si Brigadier General Vicente Lim. Isa sa 3 personalidad na nasa 1,000 pisong papel. Si Lim ang kauna-unahang Pilipinong nagtapos sa West Point, ang US Military Academy. At least for the Americans, there was already talk very early on na, sige, pakawalan natin yung Pilipinas at some point. And that meant that if you were to be a sovereign nation, then you would have to be able to protect yourself, have your own method of self-defense. That meant putting up a military. Now, a lot of those in the Philippine Army were very green. Ibig sabihin, hindi sila experienced. They were not professional soldiers. They were called up as reservists. They were given maybe a maximum of 6 months of training. But a lot of people signed up for that. They were very willing to do their duty if war ever came. Nung nagsimula po yung gera, handa ba sila? Hardly. So, again, a lot of them had probably max of 6 months of training. There are a lot of survivors that would eventually say, alam mo, pinadala kami sa frontline, never pa ako nagkaroon ng pagkakataon na subukan yung replay ko. Noong World War II, iniwan ni General Lim ang pamilya sa Amerika at pinamunuan ang 41st Division. Kasama ang grupo ni Lim sa mga sumuko sa Bataan. Walang sinanto ang mga Hapon. Mababang ranggong sundalo o general gaya ni Lim, lahat napasabak sa Death March. Kasama sa dibisyon ni General Lim ang ama ni ngayoy Major General Ramon Zagala ng Philippine Army. 22 taon lang noon ang tatay niyang si Major General Rafael Zagala. Lumabad din sa Bataan at pinalakad sa Death March ang lolo niya na si Colonel Ramon Zagala. Surrender na, they were information. Nagkita sila in Pilar, Pilar Bataan. And we had each other. All right. He was not a few since then. My grandfather, I think, was stricken with influenza in area. My grandfather could not walk anymore, and my father was also weak. So they would just, mga kaibigan niya, 3 ata sila nagpapalit-palitan to travel. Mahigit 70 kilometro mula sa pinagmulan namin sa Mariveles, tumawid na sa Pampanga ang Death March. Kung saan isinakay sa tren ang mga bilanggo papuntang Capas, Tarlac. Sa pagkakasabi ng father ko, inabot sila ng almost 1 day. 1 day? 1 day, oo. At saka ang tren naman na yun, hindi naman totoong tren na Actually, yun ang sakay ng mga tubo. Oh, hindi siya pampasahero talaga. Exactly. Okay. So pinagsiksikan sila sa loob noon. Sa Capas National Shrine sa Tarlac, nakadisplay ang isang orihinal na boxcar. 60 to 100 prisoners of war ang nilagay.
patong-patong na sila. Kasi kahit po nakatayo, hindi kasya 100 dito eh. Dito? Kahit nakatayo. Madami rin namatay. Imagine mo na magkasya dito. Oo nga po. 60 At saka sir, ganito, kasi parang wala namang pasukan ng hangin. Wala. So, from San Fernando to Capas. Apo. And then from Capas, baba sila, and they will march the last, I think, from the Capas station is about 10 kilometers. So, Mula sa nasa 70,000 na sundalo na nag-death march, nasa 55,000 lang ang umabot sa Camp O'Donnell. Ang kalsadang dinaanan nila, isang mahabang libingan. Paano yung mga katawan? Nakakalat lang po sa kalsada. Oo, nakakalat ka. Kaya sabi nga nila, pati yung mga aso, kinakain na lang yung ano. So yung local people, nag-temporary graves, ano na lang. Kasi temporary, naghukay sila dun sa tabi ng kalye. And so after the war, yun ang problema, no? Paano mo i-recover yung mga buto na yun. Pero hindi pa rin tapos ang impyerno para sa mga survivor ng Death March. Dahil ngayon, nasa loob na sila ng isa sa pinakamalupit na concentration camps noong World War II. they suffered the most here. Talaga? Dito kasi prisoner of war camp. Makikita mo dahil puno. Dahil puno. The veterans, they planted close to the number of deaths. They planted almost 30,000 trees. Ano po yun? Dahil sa walang pagkain, walang tubig, walang tulog, or because of maltreatment talaga na sinasaktan? Halo-halo na rin. Based sa stories and that, they were not fed well. Ang daming disease. Opo. Dysentery, malaria. Hindi isa-isa yung living kasi ang daming namamatay. Nagtayo ng napakataas na monumento rito para sa mga lumaban at namatay noong World War II. Ang explanation niya sa akin, it's their way to help. Kumbaga, the shape. For them, those souls are still here. Go up to heaven. Mabigat sa damdamin na marami sa mga nagsakripisyo para sa kalayaan natin ngayon ni hindi nailista ang pangalan para lamang mapasalamatan natin. Trinay namin maglakad from Maribeles. So, only March, ha? Yes, yun nga. Tapos parang akala namin yung boxcar, parang ito na yung the worst of the worst. And then now, sinasabi po ninyo na sabi ng father ninyo, hindi. Parang mas malala dito. Parang, mayroon pa bang mas malala doon? And I think kaya din po ako na ano kasi ngayon ko lang nalaman na malamang sa malamang may kamag-anak ako na ginawa. Pero hindi rito nagtapos ang kwento ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.